Anong sakit mo ulit? Sorry? Lupus po. Lupus. Lupus sa skin po. Sa Skin skin. po. Ganito Ay, po. kaya ganyan. Lumabas. Opo. Gaano nakatagal yan? Na-diagnose po ako last year, 2024 po. Yun po yung nag-50-50 po ako sa Region 1 kasi hindi po namin alam na lupus po yung sakit ko. So, kasi kailangan ko pong buhay, lumaban para sa anak ko po. Yes, yung anak mo ang Yun po kawawa. yung inspirasyon ko, yung anak ko. Kaya kahit anong hirap po nung buhay, Tama. Inaasahan mo ba na makakarating si Daddy Frankie? hindi po. Hindi. As in, hindi po. Kilala mo si Daddy Frankie? Opo, napapanood ko po kayo kasi nakikita ko pa sa mga vlog po niya, mga natutulog mga tao. Hindi ko po ina-expect na nandito po kayo ngayon. Anong nararamdaman mo ngayon nandito si Daddy Frankie? Masaya po. Kasi syempre, isa po kayo din sa mga nakikilalang vlogger po ngayon na napapanood po, na tumutulong sa tao. Tapos ngayon po, kaharap ko po kayo, kausap ko po kayo. Tara mga kababayan. Hello po, tao po. Ay nay, magandang hapon. Kumusta po kayo dyan? Pangalan niyo po? Jessica Labasan po. Kayo po ba yung yung nilalapit sa amin na may sakit daw? Opo. Anong sakit niyo, ma'am? Lupus po. Ano yung lupus? Lupus sa skin po. Parang autoimmune disease po siya na kapag sa loob po tinitira yung mga healthy cells po doon sa loob ng Wala sa labas, nasa loob. Meron din pong iba't ibang klase po ng lupus na nasa loob po. Yung sa akin po is nasa skin. Oh, by the way, ma'am, ako po si Daddy Frankie. Kilala niyo po ba ako? Opo. Pwede ba kami pumasok? Pasok po kayo. Okay. Tara guys, pasok ta. Tanggalin. Hindi, it's okay. Ayan. Ay, hello po. Kumusta kayo dito? Opo, kayo din naman. Okay, ma'am. Po ka, ma'am. Ayan. Kumusta ang buhay-buhay dito, ma'am? Sakto lang po. Mahirap pero okay naman po. Nakaka-survive naman po araw-araw. Pangalan niyo po? Jessica Labasan po. Ilang taon? 31 years old po. May asawa na po kayo? Meron na po. Ilan ang anak? Isa lang po, sir. Ilang taon na yung anak? 5 years old po. Okay. Kaya kami nakarating dito kasi nung namili kami dito sa mga Tarim Public Market, may taong lumapit sa amin. Opo. Pangalan mo yung nakalagay and then address mo. Napakahirap pala tong lugar ninyo, parang tago na. Opo. Mountainside na po talaga. Malayo na po sa bayan. Hindi na ako naniniwala na may mga bahay pa dito. Parang, sabi ko parang mali yata. Opo. No? Pero kumusta naman pamumuhay dito? Ayos naman po, yun po. Mahirap ang buhay pero kailangan pong nakaka-survive naman po sa awa ng Diyos sa araw-araw. Ano nga na kinabubuhay nyo rito? Yung asawa ko po, nagtatrabaho po siya sa Maynila. Tapos ako po wala pong trabaho. Ikaw ang bantay dito sa bahay. Si nanay wala din pong trabaho. Paano nga bala? Anong sakit mo ulit? Sorry? Lupus po. Lupus. Lupus sa skin po. Sa Skin po. Ganito Ay, po. kaya ganyan. Lumabas. Opo. Gaano nakatagal yan? Na-diagnose po ako last year, 2024 po. Yun po yung nag-50-50 po ako sa Region 1 kasi hindi po namin alam na lupus po yung sakit ko. So, napabayaan po. Tapos, natigil po akong maggamot dahil sa natigil po ako until lang po. Ngayon po, sumisigi na naman po yung skin yung lupus ko ngayon sa skin po. Pasensya ka na ate ha. Opo. Wala akong idea dyan sa lupus na yun. Gaano ba kadelikado yung lupus na yun? Delikado po kasi yung mismong mga healthy cells po ay tinitira po yung sa loob po natin. Sabi po nung doktor, maaring okay ka po sa labas, sa physical po, pero sa loob po kayo tinitira nito disease na ito sa loob po ng katawan. Pag napabayaan po, magiging risky po talaga. Anong nararamdaman mo sa sakit na yan? Masakit po yung mga kasukasuan, buto po, namamaga po kapag may time, namamaga po siya, lalo dito masakit po. Masakit sa mga buong katawan po, halos hindi ka po makatayo. Tapos po, yan, makati po, itchiness po, makati po siya sa katawan. Bawal po sa init. Bawal mainitan? Bawal po sa sinag po ng araw. Masakit po siya. Pag masakit po rin yung lahat mga buto-buto po ang tinitira po niya. Okay. Ilan taon na yung anak niyo? 5 years old po. Bata pa. Bata po. Napakaliit pa. Opo. Tapos sabi mo, napakahirap ng buhay dito. Opo.
Paano mo nalalabanan yung sakit na yun? Anong ginagawa niyong paraan? Ano po, sa araw-araw sa tulong ng Diyos din po, prayer po. Prayer lang po talaga sin. Kasi kailangan ko pong buhay, lumaban para sa anak ko po. Yes, yung anak mo ang Yun kawawa. po yung inspirasyon ko, yung anak ko. Kaya kahit anong hirap po nung buhay, Tama. Inaasahan mo ba na makakarating si Daddy Frankie? hindi po. Hindi. As in, hindi po. Kilala mo si Daddy Frankie? Opo, napapanood ko po kayo kasi nakikita ko pa sa mga vlog po niyo, mga natutulog po, mga tao. Hindi ko po in-expect na nandito po kayo ngayon. Anong nararamdaman mo ngayon nandito si Daddy Frankie? Masaya po. Kasi syempre, isa po kayo din sa mga nakikilalang vlogger po ngayon na napapanood po, na tumutulong sa tao. Tapos ngayon po, kaharap ko po kayo, kausap ko po kayo. Masaya po. Laban lang. Laban lang po talaga. Etong bahay na to, sa nanay mo? Sa nanay at sa tatay po, nakikita na lang po. Wala pa kayong bahay? Opo, kami sariling bahay, sir. Nakakaawa naman. Pero, pray lang tayo. Opo. Buti na lang, nandyan yung nanay tatay mo. Opo, salamat din po sa kanila dahil andyan po sila na kahit may pamilya na po kami. Hindi ko lang alam kung sinong nagbigay sa akin ng sulat, kung nanay mo ba or mga kamag-anak mo. Opo. No? Pero, salamat sa taong nagmalasakit sa'yo. Maraming salamat No? po talaga. Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, mga kabarangay. Sa pamamagitan po ng pag-share ninyo ng mga upload videos natin, napapanood nila yung mga ginagawa ng Team Daddy Frankie, kaya nakikita ng mga tao. Kaya ito, nakita nila yung ginagawa natin at nakilala nila itong taong katabi natin ngayon na may pinagdadaanan. Na wala naman akong kaalam-alam ultimo lugar na ito. Pero dahil sa panonood, pag-share natin ng mga video, andito na tayo ngayon. At sana loobin ng Panginoon na mapagtagumpayan, malabanan nila yung problemang pinagdadaanan nila. At sana sa pamamagitan ng bidyong ito mga kababayan, ay makatulong din tayo kay ate. No? Alang-alang na lang po sa anak niyang 5 years old pa lang. No? Kahit sino mga kababayan, walang may gusto na magkaroon tayo ng ganitong karamdaman. Pero wala tayong magagawa kundi lumaban dahil si God kahit minsan hindi siya nagkamali. Ano't ano man ang mga pagsubok na ibibigay niya sa atin ay sadyang may mas magandang purpose pa siya. No? Kaya mga kababayan, salamat po talaga. At shout out po sa taong nag-message or nagbigay sa akin ng sulat, nagbigay sa amin ng sulat at ibinigay ang address na to. Kaya ngayon nandito na kami, no? Nakakaiyak naman si ate. Ano pangalan mo nito? Jessica. Basan po. Jessica. Opo, Jessica. Oh, ang ganda pa naman ni ate Jessica. 31. Mangit na nga po kasi ito pong buhok ko, nalagas po yan. Ay, sa lupus na Bagong tubo na po ito. bagong tubo. Parang ano rin, parang pag Cancer po. parang cancer. Opo, nalalagas po. As in, nalagas po yan nung, nung natanggal po lahat. Kaya pinakalbo ko na lang po. Awa po ng Diyos, yan po, binigyan niya po ng bagong buhok. Oo, di ba? Kaya wala imposible, laban Opo, lang. laban lang po. Ate Jessica, naka-video kami ha? I-upload namin to, okay lang. Okay lang po. Okay. Alam mo, hindi na po mawawala ang bidyong ito unless na i-delete ni Daddy Frankie yung akin channel. Paglaki ng anak mo, mapapanood niya ito. Anak mo, lalaki babae? Lalaki po. Lalaki. Gabayan siya ng Panginoon. No? Salamat. Gaya ng aking sinabi, hindi na mawawala ito. Opo. Maaring ngayon, yung mga sasabihin mo ay hindi pa niya maintindihan. Opo. Dahil batang murang edad pa lang siya. Pero after a year, maririnig niya yung usapan natin ngayon. Mapapanood ka niya. Ano ang gusto mong mensahe sa kanya? Pagdating ng panahon ay mapapanood niya ito. Ang mensahe ko sa iyo, anak, pagdating ng panahon at napapanood mo na to, lagi mong tatandaan na ikaw ang inspirasyon ko kung bakit nabubuhay si mama, kung bakit kailangan kong mabuhay kasi ikaw yung pinaka-inspirasyon sa buhay ko. Ikaw lagi ang iniisip ko at inuuna ko. Mahal na mahal kita, anak. Lagi mong tatandaan. Para sa'yo lahat yung laban ko, anak.
sa iyong asawa na wala dito, mapapanood niya po ito. Sa asawa ko, maraming salamat kasi kahit anong nangyari, ups and downs, nandyan ka, hindi mo ko iniwan. Kahit nakalbo ako, pumangit ako, andyan ka. Hindi mo ko iniwan, patuloy mo ko minamahal. Tinutupad mo yung pinangako mo sa altar na sa hirap at kinahawa. Nandiyan ka sa tabi ko, mahal na mahal kita, tandaan mo yun. Amen. Huh? Mga kababayan, mga kabarangay, si Ate Jessica, isa na naman nagpapatunay sa atin lahat at nagpapatotoo. Wala po sa itsura. Yung ganda, wala po yan. Huwag tayong tumingin sa panlabas na anyo. Tignan natin yung mabuting puso. No? Maswerte ka, ate, dahil sa iyong pinagdadaanan, andyan ang iyong nanay, tatay, andyan ang asawa mo, nakatagpo ka ng asawang napakabait at maunawain, gaya ng iyong sinabi. At sa iyong nanay at tatay naman, anong masasabi mo sa kanila? Papasalamat po ko sa mga magulang ko, nanay at tatay. Sila po talaga yung pinaka nandiyan na hindi nila po ako pinabayaan kahit na nagkasakit po ako dyan, nakarate ako dyan. Talagang hindi ka iiwan ng magulang kasi andyan po sila. Minahal pa rin nila ako kahit sino po ako, ano po ako, inalagaan po nila ako. Napakalaking utang na loob ko po sa magulang ko kasi hindi nila ako pinabayaan kahit may sarili na po akong pamilya. Andyan pa rin po sila. Nakasuporta sa amin, sa anak ko. Nandyan po sila, hindi niya kami pinabayaan. Totoo po yan. Opo. Walang hanggan pagmamahal ng magulang para sa anak. Gaya ng pagmamahal mo sa iyong anak. Opo. Sabi mo, lumalaban ka para sa iyong anak. Opo. No? Salamat, ate, at nakilala kita sa araw na ito. May bibigay akong kaunting tulong sa iyo, no? Ate, huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Laban lang tayo, ha? Opo. Sabi ni God, habang may buhay, may pag-asa. No? Ano't ano man ang bigay ni God sa atin, tanggapin natin ng maluwag. Opo. Okay? Opo. Ayan, bigyan kita 10,000, no? Para may pambili kang gamot. At sana makabalik pa kami dito. No? 10,000 para sa iyo. Salamat po, sir. Salamat po. Marami, sir, sa tulong. Hindi ko po in-expect yung tunay ng ang Lord. Napakagaling gumalaw sa buhay ng isang tao kasi nandyan po kayo. Binigay niya para tulungan po ako. Maraming salamat po. Ito malaking tulong po ito. Pamili po ng mga gamot. Kailangan po sa ospital para po sa gamutan ko po. Maraming salamat po sa inyo, sir. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos kasi pakabait niyo po. Marami po kayo natutulungan na tao. Kahit na ang napakalayo po, andyan kayo. Lagi, hindi po niyo pinapabayaan. Pinupunta niyo pa rin po yung tao. Maraming salamat po. Napakabuti niyo pong tao. Patuloy po kayong bigyan ng lakas ni Lord para sa ganun marami po kayong matulungan na tao, sir. Maraming salamat po. Wala akong masabi, ano? Basta magtiwala lang tayo kay God. Huwag kang mawawala ng pag-asa, ha? Opo. Gaya ng aking sinabi, Ate Jessica, i-upload namin to. Opo. Mayroon akong 7 million followers sa ating Facebook page. Pwede kang manawagan sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan po, kung napapanood nyo man po ito, ito po yung kwento ng buhay ko na nagkasakit po ako. Pero kailangan ko pong lumaban. Kailangan pong lumaban sa araw-araw para sa anak ko po. At para sa sarili ko na rin po. Sana marami pa pong mabigyan ng inspirasyon sa kwento ng buhay ko. Kayo may karamdaman. Patuloy lang po tayong lumaban at manalig sa Diyos. Yun lamang po ang tanging panlaban natin sa araw-araw. Ang manalig po sa Diyos. Laban lang, ate. Opo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Opo. No? Ay, nako. Sila nanay nyo. Opo, nanay. Nay, lapit ka dito, Nay. Okay lang? Tabi ka dito, Nay. Ano pangalan ni nanay? Luz Quimado po, sir. Nanay Rose. Luz po. Nanay Rose. Luz. Luz, sorry. Nabibingi na ako. Ha? Ilang taon na si Nanay Luz? 54 po. Kumusta po kayo? Ito po. Mahirap po ang buhay.
Anong nararamdaman mo at nakikita mo yung anak mo na may masamang karamdaman? Masakit po para sa akin bilang isang magulang po. Pero nandyan po yung dumating po yung karamdaman na ganun. Hindi ko naman po mapipigil po na nagkasakit po siya ng ganun. Pero masakit po para sa akin pag nakikita ko po yung anak ko na halos umiiyak po. Masakit po yung dila niya, makati yung buong katawan niya na namumula na po. Wala po akong pambiling gamot. Masakit para sa akin po yun kung saan po ako humihiram sa mga tao para lang po makadilhin siya po ako para po makaipambili ko po ng gamot at meron po mainom yung anak ko. Pag walang mainom ng gamot, umaarangkada yung kati. Opo, pakita mo yung picture mo anak ng Tapos po, talagang kahapon po, dahil wala po kaming kapera-pera po, nandun po kami sa plaza nilakay ko. Naghihintay po kami. Nag-iisip kung saan po kami pwedeng lumapit na tao para po makabili po kami ng gamot niya. Awa naman po ng Diyos. Tumawag po ako sa kapitan namin. Humiram po ako kahit na 500. Nagbigay naman po si kapitan namin. Yung po naibili ko po siya ng gamot niya. Nagkalma po yung kati po niya. Ano pangalan ng kapitan nyo? Cesar Ukon po. Shout out kay Kap, no? Saludo po ka sa inyo, Kap. Naiiyak ako sa mga ganitong sitwasyon eh. No? Opo. Nararamdaman ko kasi mga kababayan niyo yung time, oras na walang-wala ka talaga. Opo. Hindi mo gawain lumapit sa mga tao. Pero sa pagmamahal mo sa iyong anak, kahit sino, gagawin mo, lalapitan mo Opo. para matulungan mo ang iyong anak. Opo, sir. No? Kaya sa mga kababayan ko, ganun din kay Kap na napakabait, kapitan sa barangay na ito. Kap Cesar? Opo, Cesar Ukon po. Kap Cesar, saludo po si Daddy Frankie sa inyong kabaitan, lalong-lalo na sa iyong nasasakupan. No? Nay, inaasahan mo ba na makarating si Daddy Frankie dito? Hindi po, sir. Hindi. Anong masasabi mo at nakatanggap tayo ng blessing, biyaya sa araw na ito? Maraming salamat po sa Panginoon at napuntahan niyo po kami dito at nakita niyo po yung sitwasyon namin na po ng hirap. At talaga pong gusto po namin umahon pero talagang halos lumulubog po kami. Gusto namin umangat halos lumulubog kami sa hirap, sir. Kasi yung asawa ko, sir, hindi na rin po makapagtrabaho. Ba't mo sasabing lumulubog kayo lalo? Yung parang kahit na ano po ito, imbis na nakaka-recover na po kami dahil nakakapagtrabaho na po, nakakapagbigay po sa amin. Ito na, lumubog na naman po, nagkasakit na naman po. Parang gumuho yung pangarap niya, ganun. Sir, Ilan po ba anak niyo, Nay? 3 po. 3. Pang ilan po siya? Pangalawa po, isang lalaki, 2 babae po. Ngayon yung asawa ko, sir, hindi na po kasi makapagtrabaho dahil ano na po yung baga niya. Bawas, ganito na lang po. Ay, maliit na lang ang baga. Ganito. Naggamot po siya sa Lang Center, sir. Oo. Ano po siya, 2 taon po siya nagamot sa Lang Center. Sa tulong din po ng mayor namin. Siya po yung ano po sa amin doon, nag-asikaso sa Lang Center. Ganito na lang po kasi mga baga nila kay ko. Ay, maliit po. na. Pero ganun pa man po, sir, napipilitan pa rin po mag-welding kasi gumagawa po siya ng sidecar. Napipilitan po para kung meron siyang ma-welding, meron po kami pangkain, sir. Kaya pala sinabi mong lalo kayong lumulubog. Opo, sir. Nay, ipag-pray mo lang. Lahat ng yan, pagsubok lang ni God, no? Opo, sir. Hindi naman po ibibigay ng God kung hindi ko kaya na lusutan po. Tibayan mo pa yung loob mo, Nay, no? Hindi ka magkasakit. Nagkakasakit na po, halos na kumakain, sir. Kasakit ka na rin. Nagkakasakit na rin po, sir, kasi halos walang sustansya po na pumapasok po sa buong katawan. Walang Isip lang po ng isip. Isip, takbo dito, takbo doon, sir. Siyempre, kung wala naman pong laman yung sikmaraan niyo, sir, magkakasakit po. Gusto mo pong bumili ng maayos na pagkain, pero wala ka pong pampili. Walang makain. Opo, Pupunta sa gamot. opo. Nakakaawa naman. Lalambot na rin po yung katawan, siyempre. Gusto mo pong bumili ng maayos na pagkain, pero wala ka pang pambili. Walang pambili. Tapos, kasi pag makahanap po ako ng pera na ibibili po ng gamot, napupunta sa gamot, sir. Pagkabait mong ina. Kasi kung hindi ko naman po bibilan ng gamot, lalo po siyang lalala, sir. Opo. Kaya,
Kahit na walang makain po, ayos lang po. Sige. Basta't may gamot po. Pero kain din kayo ha. Be practical din kasi paano pag ikaw rin magkasakit, mas problema. Opo nga, sir, yun nga rin po yung panalangin ko na sana bigyan pa po ako ng Panginoon ng lakas ng pangangatawan para sa ganun. Hindi ko po mapabayaan yung mga anak ko dahil kailangan po nila ako. Oo. O, sige Nay ha. Maraming salamat at nakilala ko kayo. Loobin sana ng Panginoon na makabalik pa ang Team Daddy Frankie dito. So yun mga kababayan, mga kabarangay, muli po ako magpapasalamat sa inyong lahat dahil nakatulong na naman tayo. At ito po ang muling sinasabi lagi ni Daddy Frankie. Kaya ako po nagagawa yung mga pagtulong na ito ay dahil po sa inyong suporta. Dahil po sa walang sawa ninyong panunood ng mga videos natin. Kaya maraming salamat at shoutout po sa inyong lahat. Lalong-lalo na kay Manong Jo, kay Beautiful Purisa Joy Peñas, at saka kay Rose Gorgeous na nasa Houston, Texas. Always nakasupport kay Daddy Frankie. Saludo po ako sa inyo. Ganon din sa Team Rise Above, kay Tita Honey S and company. Maraming salamat po. Sa lahat po ng mga kababayan natin nandyan sa Premier, hindi ko na po kayo maisa-isa. Saan man kayo naroroon, saan man sa sulok ng mundo, mag-iingat po kayo parati mga kababayan. At syempre, ako'y magpapaalala pa sa inyong mga kababayan, sa mga hindi pa nakakilala ng lubos kay Daddy Frankie, ako po ang inyong host ngayong gabi. Para mas lubos niyong makikilala, may premiere po ako sa aking YouTube channel tuwing 7:08 ng gabi. Manood po kayo para lubusan ninyong makilala ang aming team. Makita nyo yung mga ginagawa, yung mga programa namin. Maraming salamat po and magandang gabi po. Nay, ate, thank you so much. Maraming salamat. Laban lang. Ha? Sige po.